Ang ganda-ganda mo, bagong kasal. Ganda. Hoy, huwag ka nang umiyak, huwag. Nasira na ang makeop mo. Maligayang araw ng kasal mo ito. Halika, tingnan mo. Bakit mo pinipilit ang anak mo na pakasalan? Ang isang taong hindi niya kilala? Dahil nasa edad ka na, kailangan mo nang magpakasal. Mayaman ang lalaki, dapat magpasalamat katanggapin ka niya. Sabi ko sa iyo, kung hindi ka susunod sa ayos ko, walang kang utang na loob. Pero isang beses ko lang siya nakita. Wala kaming relasyon tapos papakasalan ko siya. Gusto mo bang patayin ang anak mo? Unti-unting lalago ang relasyon. Kung hindi ka magpapakasal, maniwala ka, tatalon ako mula rito sa itaas. Hindi na ako mabubuhay. Anak kong inalagaan ko ng mahigit 20 taon. Walang utang na loob. Tatalon ako. Huwag mo akong pigilan. Tatalon ako. Tatalon ako. CJ. Pakakasalan ko siya. Mula sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ko. Na mula pagkabata, sa ilalim ng ayos ng nanay ko ako nag-aral at nabuhay. Pagkatapos, sa ilalim ng ayos niya rin ako nagtrabaho. Kahit ang pag-aasawa ay inayos din niya. Marahil ito na ang tadhana ko. Isang manika lang pala ako. Bilis. Huwag mong patagalin ang lalaking ikakasal. Sex na. Naku, ang ganda-ganda. Pagdating mo sa pamilya ng asawa mo, maging mabait ka, alam mo? Bumili ng bahay ang pamilya nila sa Longyu Yipin. At nagbigay pa ng 200,000 na dote. Sapat na yon para ipakita ang kanilang sinseridad. Huwag kang magpakamatigas. Fugui, narinig ko na bagong kinasal ka. At maganda raw ang asawa mo. Nga. Anong iniisip mo? Ang ganda nga niya, hindi ko pa nakikita. Ang ganoong kagandang babae. Dalhin mo siya minsan. Para mag-inuman tayo, para makita rin namin. Walang problema. Sabi ng nanay ko, binigyan siya ng ilang daang libong dote. Kapag sinabing silangan, hindi siya lalabas sa kanluran. Mabuti iyan. Ayos. Anong oras na? Di ka pa umaalis para sunduin siya. Fugi, sandali. Kapag nandoon ka, huwag kang masyadong magsalita. Maging matalino ka. Ang pantalon, sinong nag-utos na ilagay mo sa loob ng medyas? Hindi pa ako nakakasuot ng Amerikana. Bobo ka ba? Sinong nag-utos na ilagay ang kamiseta sa loob ng pantalon? Hindi ko alam. Gigil na ako sa'yo. Bilis, umalis ka na. Sage. Alam ko, yung master, 1,100 ayaw mo, pero kailangan mong isipin ang negosyo ni Lord. Sa kanyang pag-aayos, nag-aral ako, nag-abroad, nagtrabaho. Ngayon, pati pag-aasawa ayusin din niya. Tinatanong ko ang sarili ko, si Lindsay Swan. Hindi naman ako pangit kumpara sa iba. Bakit pati sariling kasal? Wala akong kontrol. Magpapakasal sa babaeng isang beses ko lang nakita. Medyo may ubo ako ngayon. Huwag kang mag-alala, gwapo. At wala pa siyang breeding. Yung master, huwag mo nang galitin si Lord. Oas na. Bilisan mo, sunduin na ang nobya. Kailangan nating makabalik sa loob ng 2 oras. Sa bagong bahay nyo sa Longyu Yipin. Habang buhay ba akong mamumuhay kasama ang ganitong babae? Longyu Yipin. Dapat mong pakasalan ang anak na babae ng Hangs. Bumili na ako ng bahay para sa inyong mag-asawa sa Longyu Yipin. Tapusin na natin to agad. Ni minsan ba, naisip mo ang nararamdaman ko? Ako. Pinag-aral kita ng ganyan para suwailin mo ako. Ang bait-bait mo nung bata, ngayong malaki ka na. Ayaw mo nang makinig sa magulang, no? Mang-angal ka ba? CJ. Pakakasalan ko. Siguro, mula nang ipanganak ako, nakatalaga na ang kapalaran ko. Habang buhay, hindi ako makakatakas sa tanikala ng tadhana. Tingnan mo ang ganda, Rolls Royce yan. Ang gwapo rin ng lalaking ikakasal. Mas gwapo pa sa akin. Pre, ikakasal ka rin ngayon? Lanan. Anong inaantay mo? Sunduin mo na. Six, alis na tayo.
Bilis-bilis, puro kayo pagmamadali. Ako ang panganay na anak ng Zangs. Pag-asawa ko sa mga Lin, napakababa. Ang kuripot ng matandang Lin, sa... Di ba? Nagkataon lang. TSK. Miss, kailangan mong magsuot ng belo. Ano bang belo-belo? Nahihirapan na ko huminga. Yan ang tradisyon. Ang ganda ng araw ngayon, maraming ikinakasal. Nobya, huwag mong kalimutan ang pulang belo. Medyo hindi comfortable, pero tiisin mo na lang ng isang araw. Alaynan. Umupo ka. Nagkataon lang. Nga. Miss, nakakainis. Gaano pa katagal? Bakit hindi pa sila dumarating? Ay naku, miss. Ibaba mo yung binti mo, makinig ka, takpan mo yung ulo mo. Ay takpan, 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 takpan. Nobya, hintayin mo muna ako dito. Pupunta lang ako sa CR. Babalik agad. Esan. Miss, hintay ka. Babalik agad ako. Hoy, Sa akin ka ba nagsasalita? anong klaseng tao ka? Di mo ba alam na pareho tayo ng suot? Bakit ganyan magsalita? Anong problema sa akin? Pareho tayo ng araw ng kasal. Tapos pareho pa tayo ng damit. Sino ka ba? Karapat dapat bang magkapareho tayo ng suot? Ako si Jiang Shui. Ikaw takot magkapareho ng suot, para sa akin normal lang yan. Ayaw na ayaw ko yang magkapareho ng suot. Naalala ko yung isang kasabihan. Di nakakatakot magkapareho ng suot, nakakahiya lang kung pangit ka. Ikaw, sinabi mo pangit ako. Ay, sasagasan mo pa ako. Di kaya, madaling gumalaw ng bundok, mahirap gumalaw sa'yo. Sinabi mo pa akong mataba. Ikaw ang nagsabi. Pasensya na, bilis, dumating na ang groom. Tandaan mo, wag mo nang tanggalin yung pulang takip sa ulo. Sek. Parang medyo malalim yung boses ni Miss Jiang. Baka kakaiyak lang. Ay dito. O Sage. Asawa ba yan ng tropa? Nakaupo lang doon. Ang ganda ng dating. Mahal kita, asawa, pakasal ka sa kin, mahal kita magpakailanman. Noong huling kita, di pinapansin ni Lin Zitsuan. Bakit ang saya-saya ngayon? Asawa, mula nung unang kita sa'yo, akala ko talaga ang ganda-ganda mo. Pakasal ka sa kin. MM. Ara na. Pasensya na, naantala lang. Okay lang. Dumating na ang groom. Wo ang guwapo, inggit ako sa'yo. Guwapo. Bless you. Umupo ka. Kung yun ang tawag mong gwapo. Nga, may problema sa panlasa ko. Halika na.
Mula ngayon, pakakasalan ko ang babaeng hindi ko gusto. Nawala na ang kaligayahan. Huwag kang magmadali. Malapit na tayong umuwi. AMM. Ang Longyu Yipin ay ang pinakamagandang subdivision sa buong Jiangcheng. Bumili ang nanay ko ng bahay doon para sa atin bilang bahay pag-asawa. Ito ang susi, ingatan mo. Isang sira-sirang subdivision. Anong ipinagmamalaki mo? Anong special doon? Bakit ganyan ang ugali ni Jiang Shui? Hindi ka rin masaya, di ba? Hindi. Huwag kang magkunwari, pare-pareho lang tayo. Sumusunod sa utos ng magulang at sa pamamagitan ng kasundo. Nagkita lang ng 1 o 2 beses, agad-agad nang ikinasal. Nga. 1 beses o 2 lang. Alam kong mayaman kang dalaga at ang bagong bahay ay sa Longyu Yipin. Medyo napagkaitan ka pero ayokong gumastos ng malaki sa pamilya. Sana maintindihan mo kung gusto natin ng mas magandang buhay sa hinaharap. Pwede tayong magsikap ng magkasama. Iyon na ang pinakamagandang subdivision sa Jiangsheng. Bakit kumalma na ang mayamang dalaga? Hindi ganyan noong unang pagkikita. Kung ikukumpara ang inyong pamilyang Lin sa aming pamilyang Sang, parang nakasungkit kayo. Huwag kang magmukhang ayaw-ayaw. Lanan, Makinig ka, pagkatapos ng kasal, ikaw ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Hindi ako mag-anak, huwag mong pakialaman ang buhay ko, at gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko, narinig mo ba? Kausap kita, narinig mo ba? sa araw ng kasal magpakita kang mabait na babae. Heh, nagpapanggap ka. Mula ngayon, magiging magkamag-anak na tayo, nga. Dapat tayong magkita ng madalas. Ang anak ninyong si Wang Fugi, mukhang mabait at tapat. Kapag napangasawa niya ang aming Shui, magiging masaya siya. Maganda at mahinahon ang babaeng si Shui. Talagang mukhang mayamang dalaga, ito nga. Ay talagang magkatapat, congratulations, salamat din. Kamag-anak, ito na ang bagong bahay na magkasintahan. Dapat tayong magkita ng madalas, syempre. Ito ay... O, ikinasal din ang kapitbahay. O, nagkataon ang kasal, nagkataon ang kasal. Ang saya, dalawang biyaya ng sabay. Ang ganda ng kapalaran ng Longyu Yipin. Talagang mapalad. Tama, tama, tama. Hindi naman mukhang mataba si Jiang Shui. Bakit ang bigat niya? Ikaw, bagong kasal, hindi ka ba kumain? Tingnan ninyo, hindi niya mabuhat. Mabubuhat, mabubuhat. Kami ang 102, ang bagong kasal ngayon. Si Wang Fugi at Jiang Shui. Maligayang bati, maligayang bati. Maligayang bati rin sa inyo. Kami naman ang 101. Ang bagong kasal ay sina Lin Zitsuan at Zhang Mimi. Sa hinaharap, magkasama na kayong dalawang bagong mag-asawa, laging magkita. Siyempre naman. Dumating na ang anak ko't manugang. Walang kwenta. Maraming tao ang nakatingin, ang hina mo. Hindi, ma. Tigilan mo na yan. Dalhin mo na ang bagong kasal para tumawid sa apoy. Sykes na, Sykes na. Tingnan mo, ang laki ng binti niya, ang taba, ang sapatos niya. Nasira na. Kamag-anak, kamag-anak. Anong tinitingnan mo? Wawala. Malapit na dumating sina Zitsuan at Mimi. Maghanda na rin tayo ng apoy. Sa hinaharap, magkakapamilya na tayo. Nga. Ang nunal sa kanang binti, pati ang paglakad, ang katawan. Parang anak ko. Impossible. Paano nangyari yon? Baba na. Hindi dapat tumapak sa lupa ang paa ng bagong kasal. Huwag bubuksan ang takip ng ulo bago maggabi.
Nakita ko si Zhang Mimi. Mataba naman siya, di ba? Bakit parang magaan siya? Kung pagod ka na, ibaba mo na ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Day, hindi ka pwedeng bumaba. Ah, Bakit parang naging mas mabait siya? Baka hindi ko tama ang napangasawa. Kasama siya ng makeup artist, hindi siguro. Nagkamali ng ganoon. Handa na ang apoy. Bakit hindi pa sila dumating? Huwag kang mag-alala. Ayan na sila. Pa, Tio Zhang, Sa ganitong oras, Tio pa rin ang tawag? Tawagin mo na siyang pa. pa, Hoy, mabuting manugang. Tumawid sa apoy ang bagong kasal. Puti ng binti kaysa sa kanina. Ang ganda nga. ang binti, nagpapapayat kaya si Zhang Mimi. Ang likod, ang katawan, pa ang hindi anak ko. Kamag-anak, anong hinihintay? Pasok na. Parang may mali. Anong sinasabi mo? Wala, baka nag-isip lang ako. Mali ang napangasawa. Imposibleng mangyari yung ganon. Maliban kung bulag ang lahat. Ang init. Bakit ang init ng kasal na to? Inom. Masayang araw ngayon. Inumin mo tong alak. Hindi ko na kaya. Fugi. Pwede namang hindi uminom. Mabuti ka sa akin. Pero, yung magandang nobya mo. Samahan mo kami, mag-ingay tayo sa silid. Nga, paano to? Tingnan mo. Ikakasal ka ngayon, yung magandang nobya mo. Pahawakan naman namin. Sumaya rin kami. Di ba? Hindi pwede yan. Ay, seloso. Masayang araw. Biro lang. Di ka naman magagalit? Inom tayo. Inom. Punuin. Hindi na talaga ako makakainom. Masakit na. Kung mag-ingay sa silid, hindi naman ako yung pag-ingayan. Basta di ako masaktan, Sage. Sandali lang, pero huwag sobra. Sage, mga par, ingay sa silid. Oh, Hoy, ito. Ay, mga bata yan. Pabayaan mong magsaya. ingay sa silid. Ang ganda ng bagong kasal. Ang swerte ni Wang Fugi. Ay. Mahal, gusto nilang mag-ingay sa silid. Anong ibig sabihin ng ingay sa silid? Ay. Laro tayo. Ang tawag sa larong ito. Pagpapakain ng saging sa bagong kasal. Maganda to, hindi. Bastos yan. Umalis ka diyan. Magkakaibigan tayo. Nakapangasawa ka na maganda. Pabayaan mo kaming makigulo. Ano ang masama? Tama. Kaibigan ka namin. Kung ayaw mo, uminom ka. Hindi na ako inom. Sage, huwag lang sobra. Huwag kang mag-alala, par. Hindi kami sa sobra. Bagong kasal, kain ka ng saging. Ang sakim.
Mang-asar kayo sa akin. Bubugbugin ko kayo. Simula nang lumaki ako, hindi pa ako nakaranas ng pagpapahiya. Sasabihin ko ito sa tatay ko. Anak ko pa ba ito? Parang hindi siya. Ang galing mangloko ni Jiang Shui. Sa unang pagkikita, ang bait-bait niya, bakit siya? Bakit gusto pa niyang manakit? Sa aking pag-unawa, si Wang Fugi ay mama's boy at madaling maimpluwensyahan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay ko sa hinaharap. Kailan tayo mag-asaran sa silid-tulugan? Gusto mo bang mamatay? Ano ba? Ang pinakasalan niya ay ang prinsesa ng pamilyang Lin. Kilalang kilala sa Jiangcheng, napakalakas ng loob. Kung mag-asar ka sa kanyang silid-tulugan, baka bigla siyang maglabas ng kusilyo at saktan ka. Ay, nakakatakot naman. Sech, halos oras na. Umalis na tayo. Mamaya ay lalabas pa sila para mag-alay ng tsa. Ayokong makita ang prinsesang iyon. Sobra na, kasal ko ngayon, hindi na ako iinom pa. Sech, Zitsuan, congratulations. Alis muna kami, paalam, Tito. Ah, Sech. Ingat sa pag-alis, Tito. Ah, Sech. Manugang, halos oras na. Dapat tumasok na sa silid-tulugan. Alisin mo na ang belo ng nobya. Lanan, Bigyan kita ng 10 minuto. Pagkatapos nun, lumabas kayo para mag-alay ng tsa. Pagkatapos ng pag-alay ng tsa, alis na kami. Nandyan na siya. Anong gagawin natin? gusto man natin o hindi, kasal na tayo ngayon. Aalagaan kita ng mabuti sa hinaharap. Tungkol sa mga kondisyon na sinabi mo, tinatanggap ko. Anong mga kondisyon? May sinabi ba ako? Napakasama ng kapalaran ko nang mapangasawa kita. Tangina, baboy ka ba? Inaasar ng iba ang asawa mo. At nanonood ka lang. Ako. Pinainom nila ako. Ayaw ko nang uminom. Ayaw mong uminom, kaya idinidirekta mo sa akin. Sasaktan kita. Sino ka? Huwag kang sumigaw. Tinatanong kita, sino ka? Magsalita ka, magsalita. Ako si Wang Fugi. Akasal ko ngayon, ang pangalan ng nobya ko ay si Jiang Shui. Sino ka? Hindi naman. Sino ka? Ano ang nangyari kay Zitsuan? Ah, okay lang. Magbihis ka na at lumabas para mag-alay ng tsa. Ah, sige. Sino ka talaga? Paano ako? Nagkamali. Anong nagkamali? Maling nobya ang napangasawa, maling sasakyan ang sinakyan. Maling kwarto ang pinasok. Grabe naman yan. Anong gagawin ko? Paano na? Dalaga pa naman ako.
dapat ikakasal ako kay Lin Zitsuan. Paano nangyaring ikaw ang kasama ko sa kwarto? Tapos na ba kayo? Magbihis na kayo at lumabas para mag-alay ng tsa. Ah, yung... Ano ba? Sabihin ko sa'yo, kung saktan mo, ang puri ko, papatayin kita. Sandali lang kami. Sabihin ko sa'yo, walang dapat makaalam nito. Huwag mong sasabihin kanino man. Kung hindi, paano ko haharapin ang tatay ko? Paano ko haharapin ang mga Lin? Sage. Kung malaman ng mga Lin na iba ang kasama ko sa kwarto, mahirap akong magpaliwanag. Sabihin ko bang walang nangyari? Maniniwala kaya sila? Naku, ang puri ko. Wala kang kwenta. Pati asawa, mali ang napangasawa. Wala kang kwenta. Suntukin kita. Sinira mo ang puri ko. Wala kang kwenta talaga. Pasensya na. Anong silbi ng pesensya? Makinig ka ngayon din. Mag-isip ka ng paraan para makaalis ako dito. Kung wala kang maisip, ako. Papatayin kita. Ako, mag-isip ako. Anak, ayos ka lang ba? Parang may narinig akong sigaw sa loob. Ayos lang po ako, Nay. Buksan mo ang pinto. Tingnan ko kung anong nangyayari. Ako, Sabihin mo sa nanay mo, yung nanay mo, umalis na siya. nanay ko yun, eh. Sinabing buksan mo ang pinto. Ayaw mong makinig. Wala po. Akala ko matanda ka na. Yun pala mamas boy. Hindi po ako. Ay, sos. Sabihin ko sa'yo, huling bises na to. Sabihin mo sa nanay mong, umalis na siya. Sabihin mo, magsasama na kami sa kwarto. Ayaw namin marinig na matatanda sa labas. Bukas na lang pag-usapan to, bilisan mo. Ah. Ah, Nanay, kami mag-isang tulog na. Ayaw naming marinig ninyo, ikaw. Ikaw, umalis na kayo. anak ka, ano pinagsasabi mo? Buksan mo yang pinto. Narinig mo ba? 32 taong gulang na ako. Hindi na bata, nakakainis ka. Pwede bang huwag mo na akong pakialaman? Ang lakas ng loob mo, buksan mo to. Kuya Fugi. Unang bises ko to, dahan-dahan ka. Ay Sage na. Anak mo, ganyan talaga. Ay, huwag kayong umalis. Isang seremonya lang yung isang tulog, totoo bang gagawin ng anak mo? Kuya Fugi, ang bastos mo. Di pa ba nakakita ng babae ang anak mo? Suya, ikaw rin, walang hiya. Ay, huwag kang magmadali, dahan-dahan, sumigaw ka. Nandiyan nanay ko, lolo't lola, at biyenan ko. Paano na ako makikiharap sa kanila? Bahala ka sa buhay mo, ako ang bahala sa'yo. Palisin mo na sila, alis ako. Ikaw naman, pag alis ko, tumalon ka na lang sa itaas. Sa unang palapag, di ka masasaktan. Sumigaw ka na. Ah. Iyak ng iyak. Bilisan mo. Kuya Fugi. Nakikinig kaya nanay mo sa tunog ng isang tulog natin? Ah, hindi naman siguro. Sa araw ng kasal, ikaw ang nagpahiya. Ang tanga ng anak ko, ginawa sa harap ng lahat. Nakakahiya talaga. Kasalanan ko, di ko siya tinuruan. Di ko siya sinabihan ng maayos. Ano nang gagawin ko, unang araw ng kasal ko? Pumasok sa silid-tulog kasama ang lalaking di ko kilala. Base sa sinabi mo kanina.
Mali ang kinuha ng asawa mo. Nang dumating ako, ikaw lang nandoon, akala ko ikaw. Nagduda ako noon. Pero akala ko, di mangyayari yung ganong pagkakamali. Zitsuan, bakit di pa lumalabas? Malapit na. Kaya nga dapat kitang ihatid ngayong araw. Unang araw mo ng kasal. Hindi ko maaaring sirain ang iyong puri. Kaya ngayon, Hindi tayo basta-basta makalalabas at hindi rin tayo makakapaghandog ng sa. Ang tanging paraan ay ang paalisin muna ang mga nakatatanda sa labas. bakit mo ako tinitingnan? May naisip akong paraan. Pero baka kailangan kong pagsamantalahan si Binibining Jayang. Ano ang balak mo? Wow! Ang ganda-ganda mo, ang ganda ng katawan mo. Paano ka mapipigilan? Huwag kang ganyan. May tao sa labas. Huwag kang mahiya, hindi nila naririnig. Ako muna, mag-curl lang ako, ihahatid kita. Aray, dahan-dahan lang. Mahal, ang ganda talaga ng katawan mo. Paano ito mapipigilan? Ang abis ni Kuya, nakakaloko talaga. Mahal, dahan-dahan lang, huwag mong iparinig sa kanila. Naalala ko, may gagawin pa ako sa bahay. Mauna na ako. Ako na ang maghahatid sa iyo. Sige, sumakay ka sa kotse ko. Sige na, alis na tayo. Huwag kang umalis, ay naku. Dahan-dahan ka. Aray. Nako, nakakahiya naman ito. Bakit hindi siya ang tunay kong nobya? Laulin, may itatanong ako sa iyo. Magsabi ka ng totoo. Ang manugang ba, birhen pa rin? Hindi ko rin alam. Grabe naman, ang bilis ng mga pangyayari. Tingnan mo ito, ay Zichuan. Ano po, tatay? Wala, bilisan ninyo. Lalabas muna kami ng biyenan mo para magyosi. Tara na, magpapahangin tayo. Lalabas para magyosi. Ano ang ibig sabihin yan? Babalik pa ba siya? Ano ang gagawin ko? Parang hindi sila umalis, naghihintay sila sa labas ng pinto para sa atin. Kailangan ba talagang ihandog ang tsa? Bilang lalaki, wala akong pakialam. Pero kung masisira ang puri ni Binibining Jayang, magdudusa ako habang buhay. Huwag kang mag-alala. Talagang makakaisip ako ng paraan para sa'yo. Ay, umalis na sila. Lahat sila umalis na. Sa kabilang bahay ka nakatira. Kung ganun, ikakasal kita sa akin. Siguradong kukunin din ng asawa mo. Ang asawa ko. Huwag mong ikakalat ang sikretong ito. Narinig mo ba? Kapag kumalat, papaluin kita. Hindi ko alam kung bakit. Napapabilis ang tibok ng puso ko dahil sa kanya. Kung sakaling siya talaga ang aking nobya, ang sarap siguro. Bakit mo ako tinitingnan? Sasampalin kita, sabi ko sa'yo ha. Huwag kang mag-isip na masama sakin, baka mabugbog ka. Ayoko talaga sa mga mamas boy.
Lalabas na ang nobya ng iba, nakatayo tayo dito. Natakot tuloy at umurong. Nga. Si tatay ko, nag-usap si tatay ko at ang biyenan ko sa harap ng bahay namin. Sana hindi nila ako nakita. Buti na lang hindi ka lumabas. Kasalanan mo to. Bakit ka kasi bumili ng bahay sa tapat ko? Anong klase ka? Nakatira sa tapat ko. Hindi kasalanan ko. Si nanay ko ang gustong bumili dito. Tigilan nyo na. Matanda na kayo. Nanay ko pa rin. Tigilan nyo na. Tigilan nyo na. Mama's boy, Hindi kasalanan ko to. hindi kasalanan mo. Ikaw ang gustong bumili sa tapat ko. Huwag na kayong humabol. Huwag na. Hindi na talaga ako makakalakad. Akala ko ako lang ang napilitan. Nga. Pareho pala tayong napilitan. Pero lalaki ka, bakit hindi ka lumaban? May sakit sa puso si tatay. Ayokong magalit siya. Ganoon din ako. Hay naku. Ikaw naman, 30 anyos ka na. Dapat may sarili kang desisyon. Gusto ko rin, pero sa tagal ng panahon. Nasanay na ako. Huwag ka nang masanay. Kapag pinag-utusan ka ulit ng nanay mo, dapat lumaban ka. Hindi ko kaya. Huwag mong sabihing hindi mo kaya. Baka paginitan kita. Nakakailang nga. Ang tagal naman. Pasok na tayo, painumin na sila ng saa. Bilis, tara na. Zitsuan, bakit hindi ka pa lumalabas? Lumabas ka na at mag-alay ng saa. May gagawin pa ako pagkatapos. Tatay, sandali lang. Dahan-dahan ka. 3 oras na, ay, walang utang na loob na anak. Ang totoong kasal, sino ba talaga ang nagpapakasal? Nahihiya na ako sa sarili ko. Lin, umuwi ka na lang. Sabihan mo si Zitsuan, ano ba? Bata pa, nagdodroga na? 3 oras na ito. Kahit tao o kahit asno, hindi kaya. Ako, sasabihin ko sa kanya, hayaan mo na. Mukhang hindi na tayo makakainom ng saa ngayon. Bukas na lang. Tara na, alis na tayo. Siguro umalis na sila. Hintay muna, baka nandyan pa sila sa labas. Sabi mo mahilig ka rin sa pag-aaral ng International Economics. Yun ang pinag-aralan ko. Ako rin. Kung sakaling tayo ang magtutulungan sa negosyo. Sa hinaharap. Parang perfect match, di ba? Ay mali, dapat sabihing maghahari tayo sa negosyo magkasama. Parang hindi rin maganda ang salitang yon. Lanan. Ha? Sabi mo, simula bata pa, hindi ka pinapansin ng tatay mo? Kaya ganyan ka magalit? Busi ang tatay ko. Ako naman, iba. Simula bata pa, laging ako pinapakialaman ng nanay ko, lahat ng bagay. Sanay na ako sa ganun sa loob ng maraming taon. Matanda ka na, dapat may sarili kang desisyon. Huwag kang laging sumunod sa magulang mo. At saka, yung mga kaibigan mo, hindi sila mabuting tao. Layuan mo sila. Gusto ko rin, pero Walang pero. Kailangan mong lumayo. sige, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanila. AMM. Ang late na. Siguro umalis na sila.
Siguro, Kailangan ko nang umalis. ako. Tutulungan kitang mag-scout sa labas. Wala na, wala na. Ikaw muna ang lumabas para mag-scout. Wala na teka. Pare, nagkita na tayo kaninang umaga? Ah, nga. Ikaw muna, asawa mo na sa bahay ko. Asawa mo na sa bahay ko. Asawa mo na sa bahay ko. Ang gulo naman ito, sobrang weird. Siguro destinasyon na rin ito. Sa susunod, madalas tayong makita. CJ, Ngayong ikinasal na ako sa'yo, may mga bagay na dapat kong sabihin ng maaga. Ah. Kailangan ko ng panahon para tanggapin ito. Magkakilala muna tayo ng mabuti. Bago ang iba. Gusto ko ring sabihin, 2 beses pa lang tayo nagkikita. At ngayon, mali pa ang napangasawa ko. Napaisip ako ng husto. Ano ang ibig mong sabihin? Alam ko, napilitan ka ring magpakasal. At wala talagang nararamdaman para sa akin. Para igalang ka, bukas, magkahiwalay muna tayo matulog. Magkakilala muna tayo ng ilang taon, bago ang iba. Paano kung pilitin ka ng nanay mo na magkaanak? Sinabi sa akin ni Miss Zhang ngayon, dahil matanda na ako, dapat may sarili akong desisyon. Hindi maganda yon, sa tingin ko. Sa susunod, hindi na ako dapat palaging makinig sa nanay ko. Si Miss Zhang. Ang asawa ni Kuya Lin. Maghapon kayong nag-honeymoon, wala ba kayong ginawa? Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Malinis ang aming dalawa, paano ko magagawa yon? Matulog na tayo. Maghapon kayong nag-honeymoon ni Kuya Lin, wala ba kayo? Wala. kahit magkapit-bahay, magkikita pa kaya tayo? Kapag nagkita tayong muli,
Ano kaya ang nararamdaman ko sa'yo? Magbabati ba tayo ng kumusta? O sasabihing magkita ulit tayo? Parang panaginip ang araw na iyon. Naranasan ko ang pinakakakaibang bagay. Tapos ang lahat. Parang walang nangyari, bumalik sa normal. Noon, tulad ng ibang babae, nangangarap ako tungkol sa magiging kapareha ko. Nangangarap tungkol sa bagong pamilyang bubuin namin. Ang ganda-ganda ng asawa mo. Mag-ingat ka, alam mo. Naku, nanay, pamilya na tayong lahat. Anong pamilya? Tandaan mo. Nanay lang ang pamilya mo. Ang asawa mo, ibang tao yon. Gets mo? Nay, Kapag may asawa na, kalimutan na ang ina. Ngayon, hindi na ba ako makikinig? Basta ang sabi ng asawa mo, yun na ang susundin? hindi po, nay, ako. Pero sa totoo lang, alam ko na. Ang kasal na to, bagong kulungan lang talaga. Hoy, anak. Anong nangyari? Nay, gusto ko nang maghiwalay. Ayoko nang magpatuloy dito. Ano ka ba? Konting tiis lang. Babae ka eh. Ganito talaga ang buhay. Kahit anong mangyari sa pamilya ng asawa mo, hindi mo pwedeng punahin. Tahimik ka lang. Nay, gusto ko nang maghiwalay. Hiwalay? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan na dinulot mo? Kapag hiniwalayan ng babae ang asawa, sismis ang abutin. Ikaw talaga, walang hiya. Noong kasal pa lang, napahiya na ako. Ngayon, hiwalay pa ang gusto mo? Mabuti pa nga, umalis na lang ako. Kapag ikinasal ka, sundin mo ang asawa mo. Sa buhay, hindi laging maganda ang takbo. Ano ba? Ang yaman ng pamilya Wang. Hindi mo ba alam yon? Ngayon, kapag naglalaro ako ng mahjong, pinupuri nila ang anak ko. Swerte raw. Ikaw nga, nakapangasawa ka ng may matinong trabaho. At may kayang pamilya. Ipinagmamalaki ko yon. Hoy. Mukhang masyado kang comfortable dito sa amin. May oras ka pang mamasyal. Nay, Valentine's ngayon. Matagal nang hindi nakapagpahinga si Shui. Gusto ko sana na ilabas siya para kumain. Ano? Sinisisi mo ako? Hindi ko ba inalagaan ang asawa mo? Wang Fugi, ang tapang mo ah. Nay, kung ayaw nyo, hindi na lang kami lalabas. Huwag naman. Baka sabihin ng mga tao, tinrato naming masama ang asawa mo. Mag-isip ka naman. Huwag kang padala sa mga salita ng iba. At huwag mong ilabas ang lahat ng sikreto. Sa karinderya na lang kayo kumain. Huwag mong pabayaran sa kanila. Nay. Ara na. Ang tagal nating hindi nagkita. Lalabas din kayo? Wang, ang tagal nating hindi nagkita. Ay, si Lin ang swerte naman, nagkita tayo. Lumabas din kayo para magpista. Pinakalabas kami ng mga nakatanda sa pamilya para kumain sa labas. Mga nakatatanda sa pamilya. E di samahan na lang natin sila. Eh di ano pang hinihintay natin? Tara na. Pupunta muna ako sa CR. Ako rin, pupunta muna ako sa banyo. Pagkatapos ng kasal. Kumusta ka naman? Ano sa palagay mo?
Pero nasanay na rin ako. Sa buhay na ito, malamang hanggang. Titing-titing na tau-tauhan lang ako ng iba. Dapat nasa sarili nating mga kamay ang kapalaran natin. Alam mo ang nakaraan ko, sunod-sunuran lang ako. Ginagawa ang lahat ng sinabi ng tatay ko, pinakamagaling. Pero hindi ito ang gusto ko ang sarili kong buhay. Kaya nagpasya akong hindi na ganito. Pero ang tatay mo may sakit sa puso, di ba? Hindi ka ba natatakot? May buhay akong gusto. May taong gusto. Kung sa palagay ng tatay ko, ang paghabol sa gusto ko ay kawalang utang na loob, eh di sa susunod na buhay na lang, ako magbabayad ng utang na loob sa kanya. Jian Shui. Hindi lang tayo extension ng iba. Una sa lahat, tayo muna tayo. Anong ginagawa mo dyan nakatayo? Binibining Zhang, ako. Ako. Lalaki ka naman, huwag kang magdalawang isip. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Sa palagay ko nagkamali ako. Ano? Sabi ko nagkamali ako. Dati nung pinapakasal ako, ay Shui ng nanay ko. Ang tingin ko sa kanya ay maganda. Nakakahanga, pero hindi kami magkasundo, kaya. Sa palagay ko. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko. Ano ba talaga ang gusto sabihin nitong ulol? Pinapakasal ako ng tatay ko kay Lin Zitsuan. Dahil magaling siya, may utak, at may sariling paninindigan. Pero ang gusto ko, ganito ba talaga ang lalaki? Dati, nabubuhay lang ako sa ilalim ng proteksyon ng mga magulang ko. At pagkatapos ng kasal, nagbayad ako ng halaga para dito. Gusto kong tumakas sa kulungang ito. Simula ngayon, mag-aaral ako ng mas maraming kaalaman. Balang araw, iyak na alis ako sa bahay na ito. Malayo ang mararating. Magtatayo ako ng sariling negosyo. Sa hinaharap, hindi na sasabihin ng tatay ko na kung wala ako. Wala kang kwenta. Kapag may sarili na akong negosyo, saka ko lang siguro magagawa. Na humindi sa kanya ng may lakas ng loob. Tara na. Inuman ngayong gabi, hanggang malasing. Ay, nakahiga na ako eh. Ayoko munang uminom ngayon. Ang daming gwapo ngayon. Totoo ba? Lalabas muna ako. Ano nang nangyari? Di ba nagkamali ng ikinakasal dati? Tapos yung kaibigan kong si Zhang Kang, gusto niyang magbulungan sa silid-tulugan. Biro lang naman, pero si Miss Zhang pala. Ayaw ng biro. Kinuha niya ang kusilyo at sinugatan siya. Ito. Naalala ko, sinabi ko sa'yo to. Tapos, Mga magulang niya ang boss ng nanay ko. Di ko inakala. Na matatandaan pa niya, yon hanggang ngayon. May kunting problema ang nanay ko sa trabaho itong mga nakaraang araw. Kailangan niya ng tulong nila. Si Zhang Kang ang nagsabi, ikaw ang magsusorry sa kanya. At inom ka ng 3 baso. impossible. Pumunta ka na lang para sa kanya, pakiusap. Hindi ako magsusorry para sa iba, lalo hindi ako inom kasama ng mga kaibigan mong yan. Kailangan mong pumunta mamayang hapon. Sabi ng nanay ko, kailangan mong pumunta. Nanay mo ng nanay mo, palagi na lang nanay mo ang sinasabi. Sawa na ako. Ikaw, paano mo nasabi yon? Nanay ko yon. Siya ang nagluwal at nagpalaki sa akin. Nanay mo siya, hindi nanay ko. Siya ang nagluwal at nagpalaki sa'yo. Hindi sa'kin. Ikaw. Ma, Walang kwenta ka. Tumahimik ka. Yung sarili mong asawa. Di mo makontrol. Nakasalalay dito ang kinabukasan ko sa trabaho. Pumunta ka man o hindi, kailangan mong pumunta. Asawa ka na ng anak ko, pumasok ka na sa pamilyang Wang. Dapat mong sundin ang utos ng nakatatanda. Utos na nakatanda? Ang utos ba nila ay makipag? Ang mga taong di maganda ang ugali ay kailangang humingi ng tawad.
Kahit pautusan ka ng matatanda na magpakumbaba sa iba, na lumuhod at magmano, kailangan mong gawin. Hindi ka ba papaluin? Hindi mo ba maintindihan kung sino ang may hawak sa bahay na ito? Pinakasalan ko ang anak mo para maging asawa. Hindi para maging alipin ninyo. Asawa ka ng anak ko. Kaya kalahating anak ka na ng pamilya Wang. Kailangan mong sundin ako. Paano kung hindi ako sumunod? Kung di ka susunod, masamang anak ka. Walang ganyang anak ang pamilya Wang. Papahiwalayin kita sa Fugi. Ma, CJ, Sige, maghiwalay kayo. ano nang hindi ko kayang gawin? Kung maghihiwalay kayo, pangalawang kasal mo na yan. Di papayag ang nanay mo. Di ka magiging mabuting anak. Mabubuwisit ang nanay mo. Hayaan mo siyang mabuwisit. Shui, huwag kang padalos-dalos. Kung iwan mo kami, sino pa ang kukuha sa'yo? Umalis ka. Baliktad. Talagang baliktad ang mundo. Noong bata pa ako ang ulirang anak sa mata ng iba. Ako ang magaling na estudyante sa paningin nila. Ako ang pinag-uusapan ng mga magulang. Bilang batang sumusunod sa magulang. Ako rin ang pinagpipitaganan sa universidad. Sa pag-aasawang ito na pinag-ayos ng magulang. Pinili ko pa ring sundin ang nanay ko. Pinakasalan ko ang pamilya Wang kahit na napakasama nila sa akin. Ginawa ko pa rin ang tungkulin ng isang biyenan. Sumunod sa asawa kahit ano pa ang mangyari. Pero ano ang nakuha ko? Walang katapusang kahihiyan. Paghamak ng biyenan, pagtalikod ng sariling ina. Nakuha ko ang isang kulungan. Ngayon, nakuha ko rin ang pag-unawa ng tao. Bilang biyenan ko, nasabi niya. Nalumuhod ako sa iba at humingi ng tawad na parang aso. Nagpa siya akong maghiwalay. Ako, si Jiang Shui, walang dapat ikahiya. Hayaan mo siyang umalis. Sino ang kukuha sa babaeng pangalawang asawa? Ma, Ikaw ay lalaking may dangal, guwapo pa. Takot ka bang di makakita ng bagong asawa? Ma, pakiusap. Huwag mo kaming papaghiwalayin ni Shui. Hoy. Ako too, boss. Huwag ganyan, Zhang Ji. Nandiyan pa ang asawa mo sa bahay. Ano ang pakialam natin sa kanya? Ay naku. Hindi ko alam kung bakit wala talagang galit o put sa puso ko. Parang mula nang magpakasal hanggang ngayon, wala akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Panahon na para magpaalam sa pamilyang ito. Mula pagkabata, lumaki ako sa mga plano mo. Pero habang tumatanda, lalo akong nakakaramdam ng pagkakulong. Tatay, hindi ito ang buhay na gusto ko. Sa pagkakataong ito, magiging isa akong masamang anak. Lalakas loob kong hahanapin ang kapalaran at kalayaan na para sa akin. Nagdesisyon akong magdiborsyo. At aalis na rin ako sa lungsod na ito. Masamang anak. Masamang anak. Pumunta tayo sa Longyu Yipin. Bilisan mo. Lynch. Magdiborsyo na tayo. Alam kong hindi ka rin masaya at malaya sa piling ko. Ganon din ako. Walang saysay ang pagsasama nating ito. Sinubukan ko pang kumbinsihin ang sarili ko na maaaring unti-unting mahalin ka, pero na-realize ko na maaaring mahubog ang pagmamahal, pero hindi ito mabubuo sa pagtitiis. Hindi tayo bagay. Magdadiborsyo ka sa akin. Lin, tandaan mo, ako ang dapat magsabi nito. At ang pamilya namin, napakalaki ang naitulong sa pamilya nyo. Nakasulat sa kontrata. Sa'yo ang bahay, ayaw ko. Alam ko, gusto mo lang magdiborsyo para makuha ang ari-arian ng pamilya ko. Aalis ako ng walang dala. Ikaw,
Magmahjong tayo, kulang pa tayo ng isa. Aray, gusto mo na namang manalo ng pera ko. Kahapon, natalo ko ang lahat ng aginaldo ng anak ko mula pagkabata. Aray, matatalo na lang ako sa iyo ngayon. Hintayin mo, panalo ako ngayon. Sabihin mo, Nagdesisyon na ako. ano? Magdiborsyo na ako. Ano? Hindi ako sang-ayon. Bakit ka magdiborsyo? Ang hirap-hirap kong nakahanap para sa'yo ng magandang pamilya. Bakit ka magdiborsyo? Hindi mo ba maintindihan ang pagsisikap ng nanay mo? Hindi ito paghingi ng pahintulot, ito ay pagpapaalam. Ano? Ano? Gusto mo bang patayin ako? Gusto mong makita? Akong tumalon mula sa itaas para masyahan ka? Hindi ba't pinapakita ko? Sa'yo? Ay naku. CJ, hahanap ako ng magandang lugar para sa'yo. Kung desidido ka na, nagawin ito bilang anak mo. Gagawin ko ang lahat para maging maganda ang libing mo. Ay naku, walang utang na loob na anak. May anak akong walang utang na loob. Gusto niyang mamatay ako. Ay naku. Wala nang saysay ang buhay. Anak kong inalagaan ng mahigit 20 taon. Walang utang na loob. Ay naku, tatalon ako. Huwag mo akong pigilan. Huwag mo akong pigilan. Kung maghihiwalay kayo, puputulin ko ang relasyon nating mag-ina. Kung maghihiwalay kayo, ipapahiya mo lang ako. Ipapahiya mo ako sa harap ng iba. Puputulin ko ang relasyon nating mag-ina. CJ, Ay naku, hindi ako pumapayag. Walang utang na loob na anak, hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag na maghiwalay kayo. Kung maghihiwalay kayo, magiging diborsyada ka na. Wala nang magkakagusto sa'yo. hindi na ako magpapakasal ulit. Paano naman yan, babae na hindi mag-asawa? Hindi ka ba nahihiya? Nahihiya. Sige na. Sinabi ko na sa'yo, kung gusto mo pa rin, puputulin ang relasyon nating mag-ina, papapirmahan kita ng kontrata. Ng abogado ko. Mula ngayon, aalis ako sa Jiangsheng at hindi na babalik. At hindi na kita makikita. Kung gusto mo pang tumalon, maglilibing ako ng maganda para sa'yo bilang pagpapakita ng utang na loob. Hindi, ikaw. Ay naku, galit ka pa rin? Ay naku, kanina kasi. Nag-init lang ang ulo ni nanay. Medyo mabigat ang mga sinabi, huwag mo nang isipin. Nga, Shuyi. Sisikapin kong maging mabuti sa'yo. Huwag ka nang umalis. Huwag siyang payagang umalis. Nung pinakasalan natin siya, umabot ng mahigit 10,000 ang gastos sa handaan. Kung maghihiwalay sila, hati pa sa bahay yan. Bigyan mo ako. Naku, ang liit naman ng puso mo, nagtatampo ka pa rin? Sik. Ikaw ang masusunod, hindi na tayo kakain doon. Ganito na lang, pwede na ba? Itong manugang, walang utang na loob. Kaya kailangang umurong na lang ang nanay. Nga, Shuyi, tingnan mo, tumanggap ka na lang. Umurong na ang nanay ko. Ano pa bang gusto mo? Ikaw. At pati ang pamilya mo. Nakakadiri talaga sa pakiramdam ko. Ikaw. Ah, yun ba? Eh di, hindi na tayo lalabas ngayon. Nga pala, kanina. Tinawagan ko si Zhang Kang, yun. Hindi mo na kailangang lumabas, ngayon. Dito ka na lang sa bahay, ikaw mismo ang magluto mamaya. Pupunta si Zhang Kang dito sa bahay para kumain, ikaw naman. Dito sa hapagkainan, humingi ka ng tawad sa kanya. Humihingi ka lang ng tawad, tapos na yun. Pwede na yun, di ba? Ako ang magluluto para sa kanya, tapos ako pa ang hihingi ng tawad. Panaginip mo yan. Jiang Shui, huwag kang magmalaki, ayaw mong tanggapin ang kabaitan. Nga, Shuyi, tingnan mo, nagbaba na ng pride ang nanay ko. Ano pa ba ang gusto mo? Nagbaba ng pride. Nga, Shuyi, tingnan mo. Dati, kailangan mo pang pumunta sa bahay ni Zhang Kang para magmano at humingi ng tawad. Ngayon, magluto ka lang. At humingi ng tawad sa hapagkainan. Para sa'yo, parang walang effort lang yun. Pamilya ninyo, isang tanga at isang lalaking. Hindi kayang mag-isip ng mag-isa, mamas boy. Ako, si Jiang Shui. Paano ako napunta sa ganitong pamilya? Sayang talaga sa sarili ko. Jiang Shui, huwag kang magmalaki, ayaw mong tanggapin ang kabaitan. Ang paghihiwalay na to ngayon, hindi yan basta-basta, sabi ko sa'yo. Nasa akin pa ang dote mo, hindi kita babayaran ng kahit piso. Eh, di sa'yo na yon, panglibing mo na lang. Ayoko na nun. Shuyi,
Anong sinasabi mo? Aalis ako ng walang dala, may mga kamay at paa ako, hindi tulad ninyo. Alis ng walang dala? Shui, huwag kang magpadala. Alis ka ng walang dala. Wala ka namang pera. At pangalawa mo ng kasal, bukod sa akin. Wala nang lalaking magkakagusto sa'yo. Mas gugustuhin ko pang mag-isa hanggang sa pagtanda, kaysa sa makasama ka. Kahit isang segundo. Masaya naman ang mag-isa. Nababaliw ka na ba? Saan ka nakakita ng babaeng hindi mag-asawa habang buhay? Kapag kumalat yan, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka? Ayokong makipag-usap sa'yo ngayon. Bukas, ipapadala ng abogado ang kontrata para sa paghiwalay. Tumigil ka nga. Hindi ako pumapayag na maghiwalay kayo, manugang kita. Kailangan mong makinig sa nakatatanda. Ang hindi makinig sa nakatatanda ay walang utang na loob. Walang utang na loob. Paano? Hindi ba kayo natatakot na pag-usapan ng iba? Ibigay mo sa akin ang maleta. Papatayin kita, walang utang na loob. Grabe na talaga, sobra na. Simula nang magpakasal ako sa inyo. Maraming beses mo na akong sinaktan. Dahil matanda ka. Hindi ako kailanman sumagot. Pero ngayon, tapos na iyan. Mag-ingat kayo. Tumigil ka. Ms. Jayang, ang mukha mo. Tangang to, sinaktan ako ng masamang asawa mo. Anak ka, nanonood ka lang. Ma, Yung masamang asawa mo, sinaktan niya ako. Wang Fugi, sampalin mo siya. ma, huwag ako. Ang asawa, dapat araw-araw saktan. Dahil masyado kang mahina. Kung araw-araw mo siyang sinasaktan, paano siya maglalakas loob? Ma, Wang Fugi, habulin mo. Saktan mo siya. Bilis, ano ba? Ms. Jayang, ano ang nangyari sa mukha mo? hindi ka pwedeng umalis. Dapat mong sundin ang nanay ko. Bitawan mo. Dapat mong sundin ang nanay ko. Ano man ang sabihin niya, dapat mong sundin. Bitawan mo nga. Hin ka sumunod sa nanay ko, paparusahan kita. Brother Lin, huwag kang makialam. Kapatan ng asawang lalaki, nasaktan ang asawa. Hindi dapat manakit ng babae ang lalaki. Pinapalo ako ni mama. Dapat sundin ng mga bata ang matatanda. Ilang taon ka na? Sinabi lang ng nanay mo, ginawa mo agad. Ako, Sino ka ba? Pinapalo ng anak ko ang asawa niya. Anong pakialam mo? Ang babae, dapat araw-araw saktan. Tingnan mo itong magandang babaeng to. Dahil lang, masyadong mabait ang anak ko sa kanya, ayaw niyang saktan. Kaya nagkaganyan siya, naging maganda. Hindi mo alam ang totoo. Walang utang na loob. Masamang asawa. 6 na buwang nagdilim ang aking paningin. Sa anong klaseng pamilya ba ako napadpad? Kung wala ako dito ngayon, wala na. Pero nandito ako. Hindi ko ito palalampasin. Sino ka ba talaga? ma, kapitbahay natin sa tapa. Ah, may kalaguyo ka pala. Sek. Kaya pala si Jiang Shui. Bigla-biglang gusto maghiwalay. Dahil pala kay, may karelasyon ka pala sa binatang yan. Huwag kang magsinungaling dito. Ms. Jayang, umalis ka na muna. Ako na ang bahala dito. Hindi ka pwedeng umalis. Bumalik ka rito. Jiang Shui, hindi ako pumapayag sa paghihiwalay ninyo. Hindi ko papayagan. Bumalik ka. Bumalik ka rito.
Tang ina, di mo pa hinahabol. Habulin mo ang manugang ko. Brolin, umalis ka. Hahabulin ko ang asawa ko. Narinig ko kanina, hiwalay na kayo, di ba? Lalo na ngayon, hindi ko papayagan na isang lalaki. Ang mambubugbog ng babae. Umalis ka na. Sinong asawang lalaki ang hindi nananakit? Sa mahigit kalahating taon namin pagsasama, hindi ko siya sinaktan. Saan pa siya makakahanap ng lalaking katulad ko? Kung di ka alis, kasama ka. Tang ina, umalis ka. Usapang pamilya to. Di mo ba narinig ang nanay ko? Hoy! Sinaktan mo ang anak ko. Hindi ito matatapos. Sabi ko sa'yo, hindi ito matatapos. Hindi ko alam kung bakit. Nang mabalitaan kong hiwalay na siya, parang may kumakapit sa akin. Bakit ako biglang natuwa? Kaya ba noong mali ang napangasawa ko ng unang araw? Sa puso ko, may naihasik ng binhi. Nasaan ka na ba talaga? Ayo. Hiwalay na talaga? Huwag kang mag-alala, wala akong hihingin sa'yo. Naibigay ko na rin ang dot ko. Paumanhin. Sa susunod, hindi na ako masyadong makikinig sa nanay ko. Okay ka na, huwag mo nang baguhin. Wala kang problema. Ako ang may problema. Totoo ba? Maraming babae ang gusto ng tulad mo. Mukhang mature pero mama's boy. Ako lang ang ayaw. Pero marami pa ring babae ang magkakagusto sa'yo. Dapat magpakalalaki ka lang, mas lalo pa. Baka mas marami pang magkagusto sa'yo. Totoo ba? Sinong hindi magkakagusto sa mabait na anak? Ako ang may kasalanan kaya hiwalay tayo. Hindi ako karapat-dapat. Ikaw ay isang perpektong lalaki. Totoo ba? Umalis na. Tama pala ang sinabi ng nanay ko. Anak. Ang babaeng yon, hindi ka talaga karapat-dapat. Wala kang mali. Anong masama sa pagsunod sa nanay? Anak, hindi ba dapat sumunod sa nanay? Nanay, nagsalamin ako. Matanda na ako. Hindi dapat ako. Tumigil ka. Ang isang babae. Dapat nasa bahay lang, naglilinis, nagluluto. Nag-antay sa asawa at biyenan para kumain. Dapat magsilbi sa buong pamilya ng asawa. Pero itong masamang babae, akala niya hindi siya malaya. Ang dami pang arte. Ayaw lang niya talaga. Magsilbi sa pamilya natin, alam mo? Biyenan ako, dapat sundin niya ako. Ang utos ko, dapat gawin niya. Sa totoo lang, kung sabihin na matanda na kumain siya ng Thai, dapat kumain siya ng Thai. Yan ang pagiging mabuting anak. Nanay, parang sobra naman yon. Tandaan mo, wala tayong mali. Ang babaeng yon, hindi ka talaga karapat-dapat, naiintindihan mo? Tama ang nanay ko. Kanina rin sabi ni Jiang Shui, perpekto akong lalaki. Nang hiwalay na kami, sa kanya aminin na hindi niya ako karapat-dapat. Sana masaya ka. Kahit naninigarilyo ka, umiinom. Bumibira, dumudura, mahilig sa gimikan. Ikaw, Pero mabuti kang babae sa totoo lang. TSK, Ako ang hindi karapat-dapat sa'yo. AMM. Sana masaya ka. Aalis na ako. Yes. MS Zhang. Uwi ka na? Ah, uwi na. Sakay ka, isasabay kita. Nakakahiya naman. Bilis. Ah, Sage. Bakit kayo naghiwalay? Siya. Hindi niya ako gusto.
Pero sabi niya, hindi niya ako karapat-dapat. Kakadiborsyo lang rin namin ni Lindsay Tsuan. Halos sabay lang tayo. Diborsyado ka rin? Ano ba? Bakit ang saya-saya mo? Noong huli. May hindi pa ako nasasabi noon. Ano? Mahal kita. Hoy, mang-asar ka ba? Simula talaga nung araw na yon. Yung araw na mali ang napangasawa ko. Mahal na kita. Palagi akong sinasabihan ng nanay ko na tanga. Pero alam ko sa sarili ko. Alam kong mahal kita. Kung nung araw ng kasal, ikaw ang nobya ko. Ang sarap siguro. I-seatbelt mo yan. Ah, Sage. Handa ka na ba? Handa sa ano? Sa unang gabi. Parang, ang bilis naman. Bilis, mula nang ikasal ako, hindi pa ako nagkakaroon ng tunay na unang gabi. Pero. Di ko alam yan eh. Ay naku. Di mo pa alam yan? Ano pa ba alam mo? Turuan kita. Nang maging single ako, ramdam ko ang kabutihan ng mundo. Para bang lahat ay mabait sa akin. Malaya na ako. Para akong ibong nakalipad. Wala na ang nanay ko sa tabi ko. Umalis ako sa lungsod na iyon. Nakalanghap ako ng sariwang hangin ng kagubatan. Nakarating ako sa lawas sa Hilaga. Pumunta ako sa museo, tiningnan ang mga labi ng libu-libong taon. Kumuha rin ako ng maraming litrato ng magagandang tanawin sa iba't ibang lugar. Napagtanto ko, napakaliit pala ng tao. Napakalaki pala ng mundo. Nang makapaglibot ako sa loob ng kalahating taon. Sa iba't ibang sulok ng bansa, saka ko lang nalaman na ang mundo ko dati ay parang kulungan lang. Matagal na akong nagpahinga. Panahon na para magsumikap at magtayo ng sariling negosyo. Binhay. Dito na lang ako titira. Dati, isa akong magaling na estudyante sa universidad. Panahon na para ipakita dito ang aking kakayahan. Pag alis ko sa Jiangcheng, ang unang ginawa ko ay pumunta sa lungsod sa tabing dagat, ang Binhay. Para sa negosyo, may plano na ako sa isip. Dito sa Binhay, magsusumikap ako. Para sa sarili kong negosyo. Ang napili kong industriya ay ang pagkain. Gagawa muna ako ng sarili kong inumin. Magbibenta ako para maintindihan ang buong industriya. Ang pangunahing logika at ideya. Tapos magkakaroon ako ng sariling pabrika. Sa hinaharap, ilulunsad ko ang aking tatak. Sa buong mundo, Mahirap man ang kalagayan, 200 piso lang sa isang buwan. yan ang maganda yan. Heto ang susi. Salamat. Mint water. Purong natural na mint water. Mint water. Purong natural na mint water. May narinig ako, may isa dito sa paligid na napakasarap na mint water. Nakikita ko sa mga kaibigan, pinopost nila. Check-in tayo. Espesyal na tadhana, hindi ko ito malilimutan habang buhay. Pag alis ko sa Jiangcheng, hinanap-hanap kita. Kahit maging ordinaryong magkaibigan lang. Ngayon, ang kumpanya ko ay naging bagong unicorn company sa buong mundo. Pinangalanan ko itong Jiang at Lin. Akala ko nang mali ang napangasawa ko noong araw na yon. Ang mabilis kong tibok ng puso ay pagsisisi sa pagkakamali. Pero ngayon, 5 taon na ang nakalipas. Nang kalmado kong isipin, yun pala, ang tawag doon ay pagkagulat sa puso. Pagkagulat sa puso.
Tay, 5 taon, saan ka napunta? nasa Binhay ako. Binhay? Malayo ang Binhay. Kumusta ka na? Kumakain ka ba ng maayos? Okay naman. Kumusta ang katawan mo? Okay naman. Pesensya na. Mali ang tatay. Noon, pinilit kitang mag-blind date. Pinilit kitang magpakasal. Akala ko, iyon ang pinakamagandang kinabukasan na naipundar ko para sa'yo. Akala ko, pasay kabubuti mo. Ayos lang. Lumipas na ang lahat. Pesensya na. Nakalimutan ng tatay, malaki ka na pala. Pag-alis mo, si Samimi at ang kapitbahay ninyo, nagkatuluyan. Magkapatid na Wang Fugi at Wang. Noon, galit na galit ako. Lagi kong iniisip, baka matagal na silang nagkakaintindihan. Noong nakaraang buwan sila ikinasal. Tay, pagkatapos ay tumutulong ka sa akin na maghanda ng regalo upang mabuti sila. Iyon ang iyong dating asawa. Ikaw ay nakakakuha kasama ang iyong mga kapitbahay na nangangahulugan na sila ay nakakaroon na ng affair. Hey, hindi ito mahalagan. Sa katunayan, palaging gusto ko ang kanyang dating asawa. Ako, natatakot ako na may makikitan. Cowards. Mom, ito ang aking kasintahan. Ano ang tinitingnan mo? Paano mo tumingin sa akin ang hitsura? Nakikipag-usap ka sa akin, kung hindi man, kung bakit ang sinuna. Sa unang pagkakataon na nakilala namin, tinitingnan namin ang iba tulad nito. Basta lang ako dito. Miss Kivos, Hindi ko papayagan sa iyo na mag-asawa ng babae pabalik. nakinig ako sa iyo mula noong bata ako. Hindi ako makikinig sa oras na ito. Mag-asawa ako sa Mimi. Sa kanya nang wala ako. Wala akong pakialam. Nag-asawa ako sa Mimi. Siya ang aking maliit na prinsesa. Ikaw, magiliw kang sumusunod sa akin. Ako ay nakikinig sa iyo mula noong bata ako. Hindi ako makikinig sa iyo ngayon. Masaktan ko sa iyo, ikaw ang filial anak. Ikaw ay lumang bagay, kung paano ka bahit Wang Fugi. Sino ang tinatawag mo ng lumang? Ito ay walang batas. Oh, pupunta ako. Ito ay laban sa langit. Ang batang henerasyon ay matalo ang matanda. Sumisigaw ka sa akin upang masaktan mo muli. Nasasaktan kita sa akin. Hindi ka papasok sa aking wang bahay. Hey, tulong, Fugi, tulong. Huwag labanan. Huwag labanan. Iyon ang aking ina. Tarik up. Huwag kumbinsido, hindi makumbinsi. Hey, mo magandang matandang tao, magtingin ka muli sa akin. Sinasabi ko sa iyo, maging maingat na ilagay ka sa isang bahay ng nursing. Ang hindi pagbibigay sa iyo ng lumang edad ay nagpapanatili sa iyo sa isang bahay ng nursing. Anong magandang babae si Shui? Hindi ko alam kung saan siya ngayon. Mayroon bang pagkakataon sa Fugi? Boss Jiang, ang mga produkto ng aming kumpanya ay naibenta ngayon sa buong South Province. Ngunit nagkakaroon kami ng problema sa pagbibenta sa buong mundo. Nag-ugat lamang kami sa Timog Province sa loob ng 5 taon. Ngunit walang merkan. Hindi maaari itong malulutas. Mahirap itong maliban kung ito ay sa pamamagitan ng mga channel ng iba para makapagbenta sa buong bansa. Nga pala, may isa pang sikat na kumpanya sa Bincheng, ang Jianglin. Nagbebenta sila ng inumin at merienda, mayroon silang hindi lamang pambansang, kundi pati pandaigdigang network ng bentahan. Ibebenta kaya nila sa atin ang kanilang mga sales channel? Nakausap ko na ang chairman ng Jianglin Group.
Natutuwa siya nang malaman niyang ang inyong bayan ay Jiangcheng. Sabi niya taga Jiangcheng din siya, tutulungan niya tayo. Taga Jiangxing. Hindi ko inaasahang makakilala ng taga Jiangxing dito sa Binhay. Pakiusap mo sa kanilang boss. Gusto ko makipagkita at magpasalamat ng personal. Sek, Lima ng taon mula nang umalis ako sa Jiangxing nang marinig ko ang balita tungkol dito. Hindi mapakali ang puso ko. halo. Inay, Kumusta ka na? Kumakain ka ba ng maayos sa labas? Mainit ba ang suot mo? Tumaba ka ba o pumayat? okay naman ako. Hindi tumaba, hindi pumayat. Sa loob ng 5 taong ito, hindi ko kayang makipag-ugnayan sa iyo. Natatakot akong galit ka pa rin sa akin, gusto kong sabihin sa iyo. Nagkamali ang inay mo, pasensya na. Tapos na yon. Anak, mahal na mahal ka ng inay mo. Kaya gusto kong laging kontrolin ka, natatakot ako. Baka mag-asawa ka ng hindi maganda, tulad ko. Magpagod sa buong buhay. Kaya pinilit ko na humanap ng mabuting pamilya para sa iyo, para magkaroon ka ng asawa na may matatag na trabaho, mabait. Para hindi ka na mahirapan sa buhay. Nagkamali ang inay. Inay, tapos na yon. Uwi ka pa ba? May kliyente akong makikipagkita sa mga susunod na araw. Pagkatapos, uwi na ako. Buti naman uwi ka. Hindi na kita pipilitin sa hinaharap. Nakalimutan ko, malaki ka na pala. Uwi ako sa mga susunod na araw. Pagdating mo, lulutuin ko ang paborito mong pagkain. Sige, matagal na rin akong hindi nakakain yan. Sek, mabuti naman at nakabalik ka na. Ang pagpupulong natin ngayon ay talagang kapaki-pakinabang para sa Jianglin Group. Gusto nilang gamitin ang ating mga distribution channel. At tayo naman ay naghahanap ng fashion line na idadagdag. Ayan, pinit namin ang Filipino fashion. Ay isang napakagandang babae pa raw. Anong maganda o hindi, wala akong interes dyan. Gusto ko lang makita ang isang kababayan. Boss Elaine, palagi akong nagtataka. Bakit? Jianglin ang pangalan ng kumpanya natin. Isang magandang alaala. Boss Jiang, napakaganda mo. Bakit single ka pa rin? Masaya naman akong mag-isa. Ang pangalang Jianglin. Parang pamilyar sa akin. Narinig ko na ang may-ari ng Jianglin ay isang gwapong lalaki. Kung kayo lang sana na. Gwapo. AMM. Ayun na, Boss Elaine. Yan ang may-ari ng Free People. Boss Jiang, yan naman ang may-ari ng Jianglin.
Ang tagal nating hindi nagkita. Jayang Lin. Pero, kailan ka ba nagdiborsyo? Mahaba ang kwento. Nga pala, alam mo ba kung kanino nagpakasal ang ex-husband mo? Hindi. Ex-wife ko. Ano? Sabi sa akin ng tatay ko. Sabi niya, bago pa sila magdiborsyo, may something na raw sa kanila. Pagkatapos magdiborsyo, nagkarelasyon agad. Talagang meant to be. Talagang meant to be. Galit na galit ang tatay ko nang sabihin niya sa akin na ang ex-wife ko ay may kinalaman sa ex-husband mo. Anong sinabi mo? Sabi ko, sa totoo lang, napakatagal na panahon na ang nakalipas. Ako rin ang ikinasal sa kanyang nobya. Nang hinabol ko siya noon, hindi ko na siya mahanap. Kaya napunta ako dito sa Binhay. May isang babae, 5 taon na akong naghahanap sa kanya. Matagal ko na siyang gustong makausap ng personal para sabihin sa kanya ang ilang bagay. Miss Jayang, pwede mo ba akong tulungan na ipaalam ito sa kanya? Sabihin mo. Noong araw ng kasal, buong araw na ang puso ko ay sobrang bilis ng tibok. Iyon ang unang beses kong itinaas ang pulang belo niya. At kasama ko siyang nagkwentuhan tungkol sa kahit ano. Akala ko noon na ang mabilis na tibok ng puso ko ay dahil lang gumawa ako ng kasalanan. Kinakabahan ako na baka mahuli ito. Paglaon ay nalaman ko. Iyon pala ay pag-ibig sa unang tingin. Iyon ay ang biglang pagkabog ng puso. Tulungan mo akong tanungin siya. 5 taon ko nang naaalala ang bawat sandali na kasama ko siya. 5 taon na rin akong naghahanap sa kanya. Nararamdaman ba niya ang aking paghahangad sa kanya? Tulungan mo akong tanungin siya. Pwede ba akong makasama siya? Boss Lin, may gagawin pa ako. Aalis muna ako. Jiang Shui. Ikaw yung babaeng hinahanap ko. 5 taon na akong naghahanap sa'yo. Gusto mo pa bang pahintuin ako ng panibagong 5 taon? Hintayin mo ako.